Good afternoon mga kabahay. Dito ako sa BF Bayanihan, no? May maingay lang sa gilid, nagpapandas construction. Papasalamat lang ako, no? After all sa mga nangyari ito kay Mrs., no? Sana kaming sawa na makinig. Ito kasi malaki pasalamat ko kay Lord. Unang-una kay Lord nyo, dahil na yung pinaka problema namin ng family namin doon kay Mrs. Nawala na, natanggal na, opera na rin, no? As nakita sa previous vlogs ko, hindi naman na lahat. So yung malaki nga wala, no? Wala sa dip no, yung dito banda, yung pinaka dip niya, to hanggang lagpas puso, hanggang doon sa may muntik na umabot sa may ano niya, puson, o may puson na nga yata, kasi nga daw yung nakuha na mayuma tumbo sa labas ng matres. Mas malaki pa daw sa ulo. Minuistra nung Doktora Silorio. Ganun ba? Ganun yung. Dalawang ganito na kaikot. Halos may maliit na bula daw. Junior na sa ng bula. So salamat daw kay Doktora De La Piña ng Obstetrics and Gynecology Department, na kay Doktora Silorio De La Piña sa Antonio. Ang nag-opera pala sa kanya is si Doktora Silorio. Ang nag-assist is Doktora De La Piña. So, isa pa nag-assist na humawak sa Bucolis, si Doktora Antonio. Napatay sila pero yung isa di natanong yung pangalan, kasi yung isa yung humawak sa kamay ni Mrs. Kasi si Mrs. habang inoperahan, gising pero wala siyang nararamdaman. Alam niyo mga nangyayari, alam niyo ginagawa, alam niyo pinagsasabi niya. Ang ingay nga daw niya, sabi ng Doktora De La Piña, pero wala siyang nararamdaman na may hinihiwa, may tinatanggal. Kasi ang kalahati pala ng dibdib, ang kalahati ng katawan dito, pag ganon, sarado, may kortina. Ang pababa, ayun nga sa mga nag-opera, yung sa baba, pataas naman is yung mga doktora na nag-assist, na hawak sa kamay. Kung nakausap siya habang inoperahan siya, masagising siya. Hindi katulad ibang naoperahan daw na nauna sa kanya is tulog, diba? Salamat talaga kay Lord na naopera na siya. Ang bill namin, by the way, is 28,500. Laki, no? Pero may mas malaki pa doon. 28,500. Ang 23,000 is covered ng PhilHealth. Kasi may PhilHealth si Mrs. Di na-covered yung 4-piece namin kasi expired na daw yung membership ni Mrs. Kailangan ipa-renew. So marami pang oras kukunin, kakainin. Samantalang dito sa PhilHealth niya naman, outdated ang contribution ni Mrs. agency niya. August 2023 pa ang last contribution. So tinawagan ko yung agency talaga. Talagang kino-corner ko yung money manager ko nila. Parang sinabi na wala akong alam sa pakikipag deal sa ganyan. Pina-email ko sa kanya yung CRF, CSF pala. CSF para doon sa information releases, information ng agency. So mas mabilis yun kaysa asikasuhin ko yung 4-piece pagpa-renew. In-email, so print na lang dito sa PhilHealth sa PGH. Pinilapan ko, pinapilapan ko mismo, pinirmahan niya. Tapos saglit lang. Pero yung iba 24 hours bago makuha, maasikaso. Ako kasi pag andun ako sa mapilahan, sorry to say, pero hindi ako naniningit, pero dumidiretso agad ako sa pintuan ng opisina kung saan ako dapat pupunta, o saan ako tinuro ng tao, ng doktor. Pagdating nun, punta ako sa pintuan. Wala akong siningitan kasi wala nakapila sa may pintuan, sa malayo nakapila. So binigay ko yung papers, may matawag, marami asikaso. Inabot ako 2 oras lang. So pagkatapos doon, bigay sa akin ng
papers ng PhilHealth, punta ako ng malasakit. Ganun din ulit ako, hindi ako sumingit. Binigay ko lang agad yung papers ko, tapos kumuha ko number, hintay ako ng tawag. Ganun lang naman dapat gawin. Kaya iba kasi nahihiya na pumunta sa desk ng kailangan kausapin tao. Hindi kailangan mahiya. Sabi ko nga sa ibang kasama ko na nakapilan, okay mahiya. May kaya nyo para din yun sa inyo. Kausapin nyo sa maayos. Kung hindi kayo bigyan agad sabi nyo, pila kayo. Kaya ako pagbigay ko sa papers ko, binigyan ako number, hintay ako sa tawag. Tapos, so balik tayo sa tawa sa bill. 20,500 covered ng PhilHealth ang 23,000. Pero may programa kasi ang PGH Medical Assistance Program. So kinaboard nila yung 5,000 plus. Oh. So zero balance kami. So totally nagastos namin sa loob ng 5 araw. Mga bili-bili sa labas. Inabot ako ng 4,000 plus. So may natira naman na allowance kasi yung pera talaga namin is nung pumunta kami sa ospital 6,000 lang, sarado 6,000 lang talaga. So kinabahan ako kasi may mga bilihin sa labas Kasi iba yung dinunitan ko ng dugo, umabot siya ng 20 mil sa labas. No? Ako, bilihin sa labas, umabot sa 20 mil daw, kulang-kulang 20 mil. Sabi ko, bahala na. God is Lord, God is Lord, God is Lord, God is good pa rin. So, ibig sabihin, siya na bahala. So, admit kami ng Monday, umaga, naoperahan siya ng Martes ng gabi. Tanghali pala, 2 ng hapon. O, yan. Saglit, 6 hours lang din siya sa operating room, pati sa recovery room. Malakas daw resistensya na sa lakas ng loob. Kaya mabilis na kalabas. So, ayun. Covered lahat. Ang ginastos ko, 4,000 plus. May naiwan kami sa 1,000 plus. Tapos, taxi. Kasi walang susundo sa amin. Walang grab. So, ang taxi, 600 binayaran namin pa uwi. Okay lang yan. Wala nang problema pa. Makauwi lang kami. Para hindi lang kami sakay Panawag. Mahirap yung para kami. So, hindi na kami minatulong dito sa amin sa barangay sa Isidro. Ganun din. Hingi din pang gasolina ng 500 o 600. Hindi na. Taxi na lang kami punta rito. Uwi sa bahay. Ayan. Tapos, winelcher na siya. Pag pauwi. Pagpababa ng taxi. Sa inyo mga kabay, kabihero, maraming salamat sa suporta niyo morally. Maraming salamat sa suporta niyo sa prayers ninyo lahat. Salamat na marami. Salamat din sa mga kamag-anak ko mismo na nagbigay ng financial na tulong. Salamat doon din. Salamat doon sa mga donors. Nakapost na sa Facebook yung mga donors, no, pati yung sa financial na nagbigay sa amin. Salamat din sa yung lumabas kami na nagpatid pa rin ng tulong para siyempre wala akong fixed income, wala na trabaho si Miss kasi naka-leave siya, wala kami sa sahurin. So ayun lang. May nagpahabol ng tulong. Salamat na marami. Si God na ang bahala sa inyo. Si God na po ang bahala sa mga pangailangan nyo rin, no. Anyway, babalik pa kami sa 22 follow up check up kung ano pang kailang pang resita. So ayan. So yun nga, maglabas pala namin, may nagresita sa amin na Silixocib, paracetamol, tapos cetirizine. So may vitamins naman na siya, may ferrosulfate naman na siya. So ayun. So ang pagkain niya na lang is bawal yung mga titigas pa. Pero makulit na sa ako. Gusto ko kumain ng kanin, pakain mo kanin, bahala ka. Pag sumakit ang tiyan mo, di ko naman problema yan. Pero minsan pinapagalitan ko sa pagsobra na may nang hingi ng pagkain. Kasi more than 24 hours din siya nagfasting doon bago sa operahan. So ayan, tubig, kanin,
Kanina nga, ang kulit eh. Nagkanin na, saging pa. Nagprutas pa. Diyos ko po, pag lumaki ba yung tiyan mo, lumubo, tas bumiyak yung tahi sa loob. Kasi iba yung tahi sa labas, iba rin yung tahi sa loob. Kaya ayun. Sana makinig pa rin siya para sa kanyang kaayusan din yan. Mabait naman si Miss, masunurin naman din yan. Oo. So yun lang mga kabahay, kabiyahero. Maraming salamat. Saludo ko sa suporta ninyo. Sana wag nyong skip ang videos, ang ads nito kung may ads man. Then para makatulong din sa financial, no. Yan lang po. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.